Ang pananakop sa lahat ng direksyon upang palawakin ang puwersa ng Misty Great Mountain ay ilang linggo nang nagaganap. Dahil halos lahat ng puwersa ay nasa labas, tahimik ang buong kabundukan. Ang Big Boss, UZU, ngayon ay pinagmamasdan ng isang makintab at kumikinang na laruan sa kanyang baging. Paulit-ulit niya itong tinitingnan ng hindi nagsasawa, dahil ang light attribute ore ay hindi madaling makuha. Nanlaki ang mga mata ni UZU habang tinitingnan ito ng may paghanga, hindi makapaniwalang nahukay niya ang mga ganitong bagay sa Steel World. Habang aliw na aliw siya sa bagong laruan, hindi niya napansin ang pagdating ni Jin Chanzi na ilang sandali nang nakaluhod. Nang mapansin lamang ng kanyang master, nakita niya ang maraming paalang at patayong mga hiwa sa katawan nito, maging ang mga bagong peklat na nagsalansan sa isa't isa. Palaging tahimik ang pagdating ni Jin Chanzi, ngunit labis niyang pinapahalagahan si UZU. Palagi siyang lumilitaw na nakaluhod ang isang tuhod sa lupa hanggang tawagin siya. Sa harap ng isang malakas na general, naging seryoso ang tindig ni UZU. Tahimik niyang tinanggap ang pagyukod ni Jin Chanzi. Divine Tree, nagbalik na ako. Pagkatapos ng ritual, tiningnan ni UZU ang maliit na langgam mula ulo hanggang paa at nagsalita ng may kasiyahan, sa wakas, nagbalik ka na rin. May bahid ng pagmamahal at pag-aalaga sa kanyang mga salita. Matagal na rin silang hindi nagkita. Ang 3 taon ay nag-iwan ng hindi kakaunting sugat sa iyong katawan, ano? Ang maliit na langgam na may makintab na baluti noon ay puno na ng mga bakas ng panahon. Mayroon ding isang pailis na hiwa sa kanyang ulo, malinaw na ilang beses nang dumaan sa bingit ng kamatayan. Ngunit si Jin Chanzi ay isa sa mga pinakamatatag na may dagdag pang katigasan ng ulo. Hinding-hindi siya humihingi ng tulong. Alam din ito ni UZU, kaya tahimik niyang pinaga niya agad ang Rain of Vitality, gamit ang life essence na parang maliliit na patak ng ulan na dumadaloy sa katawan ng nakaluhod sa harap niya. Ang buong paligid ay napuno ng amoy ng buhay. Maliliit na berding tuldok ang nahuhulog sa lahat ng dako na parang ulan sa tagsibol, marahang tumatama sa baluti ng maliit na langgam. Pinanood niya ang mga sugat na unti-unting nagsasara, at ang ilang peklat na lumalabo at nawawala. Ang mga nanunuot na sakit sa loob ng katawan ay nawala na rin. Puno ng kabaitan ang mga mata ni Jin Chanzi habang tinitingnan ang sariling kamay at mahinang nagpasalamat, salamat, Divine Tree. Ang tahimik na muling pagkikita ay natapos sa isang iglap ng si second brother, ni Yumo ay kara-rating pa lang sa pasukan ay sumigaw na ng malakas, Master. May nangyari kay Big Sis. Ang Fox Jiuwei, sa mga braso ng kanyang kapatid, ay nakapikit at tahimik, tila walang kamalay-malay na halos liparin siya nito sa bilis para lang may hatid kay UZU. Nanatili siya sa estado ng malalim na pagkawala ng malay. Si Jiuwei ay nakapulupot na parang isang magandang bola. Ang kanyang katangiang pulang Ling Power ay nagliliwanag, at ang mga kumikinang na tuldok sa paligid niya ay parang isang kumpol ng alitaptap na nakapalibot, na nagpahanga kay UZU. Tulad ni Jin Chanzi, isang tingin pa lang ay napansin na agad niya, ang Ling Power ni Jiuwei ay napakakaiba. May isa pang daloy ng lakas sa loob ng kanyang katawan, ngunit hindi naman siya mukhang nasasaktan. Tila nalulunod lamang siya sa isang mahabang, walang katapusang tulog. Hindi sinasadyang na itanong ni UZU sa sarili, ito na kaya ang maalamat na Bloodline Awakening? Kung gayon, walang dapat ikabahala. Kailangan lang maghintay. Dahan-daang sinabi ni UZU, dalhin mo siya sa spirit pool. Oras lang ang kailangan. Dahil sinabi na ito ng Divine Tree, kumalma agad si Niyumo. Sumunod siya sa utos at dinala agad ang kanilang Big Sis. Ngayon lang siya mukhang kuya ulit, ang pagiging kalmado ang kanyang personalidad, ngunit dahil sa sobrang pag-aalala kay Jiuwei, hindi siya mapakali kanina. Muling tumingin pababa si UZU kay Jin Chanzi, na puno na ng sigla. Kalmado itong nagulat, Divine Tree, sa pagbabalik ko ngayon, nagdala rin ako ng 3 kasama para sa inyo. Pumayag agad si UZU. Kanina pa niya nararamdaman ng isang di pamilyar na aura dito sa Misty Great Mountain, ngunit hindi pa niya natutukoy kung kanino. Patawagin mo sila rito.
Gusto ring makita ni Yuziyo kung sino ba talaga ang dinala ni Jin Chanzi na tinatawag pa nitong kaibigan. Isang nilalang na mapagmataas at mas gustong kumilos mag-isa tulad niya, na pumayag tawaging kaibigan ng isang bagong kakilala, hindi ba't kakaiba iyon? Narinig ni Jin Chanzi ang utos, itinukod ang dalawang paa sa lupa, at iwinasiwas ang kamay para tawagin ang kanyang mga kaibigan. Isang biglaang daloy ng Ling Power ang pumailan lang, dumaan sa lugar sa paanan ni Yuziyo na parang may bagyo, tapos boom. Isang malakas na tunog. Mukhang dalawang pares ng madilim at maitim na binti ang bumagsak. Sa lupa, bumukas ang mga bibig nito at huminga ng may kakaibang tunog. Ang tatlong ulo ng dragon na kapapatawag pa lang ay umatras ng kaunti sa likuran ni Jin Chanzi upang yumuko at magbigay galang sa bagong master. Kahit engrandi ang kanilang paglitaw, mukhang naturoan na sila ng maliit na langgam tungkol sa personalidad ng kanilang master, kaya't magalang silang yumuko bilang pagbati. Gayunpaman, nang makita ang tatlong ulo na ito, hindi na napigilan ni Yuziyo ang kanyang imahe at napasigaw, Diyos ko! Isang three-headed flood dragon. Pagkakita pa lang, alam na niyang nagtagumpay siya. Hindi na nagpaliwanag ng mahaba si Jin Chanzi, sinabi lang, bagaman sa ngayon ay Flood Dragon pa lang sila, sa tabi ninyo, Master, ang pag-evolve nila para maging True Dragon ay sandali na lang. Labis na nasiyahan si Yuziyo, talagang labis na nasiyahan. Kumislap ng pula ang kanyang mga mata, na parang nakikinita na ang mga mangyayari. Hayaan natin silang maging mga dragon. Sa pagkakataong ito, ang lakas pandigma natin ay hindi lang kaunti ang itataas. Sa pagkakataong ito, talagang nagdala ka ng isang napakahusay na nilalang pabalik. Ang isang bulalas na ito ay nagpakita kung gaano kasaya si Yuziyo. Marami nang kailangang gawin sa hinaharap. Ang Misty Great Mountain ay abala sa pagpapalawak ng puwersa, ngunit sa panig ng mga tao, maaari lamang nilang mapanatili ang kanilang kasalukuyang teritoryo. Maswerte na nga silang hindi nawala ang lahat ng lupa sa Willow Tree, Yuziyo. Sa Yen City, kung saan nakatutok ang pagtatayo ng mga nagtataasang gusali, skyscrapers, isa sa mga ito ang V-Dog Building, na may malakas na marka ng agham at tinataka ng Misty Great Mountain bilang teritoryo nito. Sa loob ng isang laboratorio, ilang sandali nang naroon si Jinyu. Nararamdaman niya ang agos ng Ling Power na mabilis na pumapasok sa kanyang katawan. Ang ilang baging niya ay marahang gumagalaw sa hangin na parang buhok, walang bakas ng kahit kaunting kabangisan tulad ng kapag kaharap ang kalaban. Pagmulat ng mata, nasiyahang tiningnan ni Jinyu ang kanyang kamay. Bumulong siya, tumaas na naman ang lakas ko. Sa kasalukuyan, siya ay isang rank 3 superhuman. Ang kanyang innate talent ay absolute defense. Sa mga sitwasyong may panganib na ma-attack ng biglaan, ang kanyang mga cloud whips ay automatikong nagdedepensa, at maaari pang gumanti. Ang kanyang espesyal na kakayahan ay blood control, kayang kontrolin ang dugo at lamunin ang dugo para magpagaling o magpalakas. Mayroon din siyang skill na constriction, na ginagawang isang blood-colored purgatory ang isang lugar, naglalabas ng hindi mabilang na baging para sakalin ang lahat. Mayroon din siyang blood seeds na maaaring itanim kahit saan, maging sa katawan ng kalaban. Maliban sa huling skill na nanatiling mula pa noong rank 2 siya, lahat ng iba pa ay nagpataas ng husto sa kanyang combat power. Kaya naman hindi masayang tumatalon-talon si Jinyu papalabas. Kailangan kong magmadaling umuwi para ipagyabang ito kay Master. Ang ate, Jinyu, ay nagre-relax at tumatakbo-takbo, samantalang ang kapatid ay abalang-abala. Si Bailing, na parang nanay, ay lumabas para tumawag, kain na. Sa harap ng maliit na screen ay ang malaking si Baiho na naglalaro ng kung anong laro kasama ang kanyang nakababatang kapatid, posibleng ibang karakter o silinga. Walang pakialam si Bailing sa pagkain o ano paman. Nainis siya at nagtanong, anong ginagawa niyong dalawa? Narinig lang niya ang nagmamadaling boses ng kapatid, malapit na akong manalo. Manalo laban kay Baiho? Ha, hindi niya sasabihin na ginamit lang niya ang buntot niya para patalsikin ang bata mula sa upuan para matalo ng karakter niya ang karakter ng kalaban. Diyos ko, lantaran siyang nandaya, natatakot pa ba siyang hindi malaman ng iba? Nakita ito ni Bailing at napaismed.
Tumayo si Baiho, ipinakita ang tiyan, at masayang itinaas ang dalawang kamay, sumisigaw, mamatay kayong lahat. Pagtingin sa naghihinagpis na kapatid na nakasubsob sa sahig at sa walang hiyang tigre, biglang sumakit ang ulo ni Bailing. Lumipad ang kapatid niya at dumiretso sa mukha ni Baiho, isa o dalawang suntok, sumisigaw, bulok na tigre. Papatayin kita, talagang dalawang isip bata, walang pakialam sa laki, nag-away dahil lang sa isang laro. Hay, bahala kayo dyan, umalis si Bailing para kumain muna. Si Yuziyu naman, sa loob ng Misty Great Mountain, ay nakikinig sa mga ulat tungkol sa mga bagong puwersa, at pagkatapos ay abala na namang naghahanda para sa papalapit na mapagpasyang labanan. Mukha lang siyang nagre-relax, pero sobrang abala talaga. Paminsan-minsan, tinitingnan niya ang kanyang system panel. Sa kasalukuyan, ang kabuoang link power niya ay 40 milyon, mas mataas ng 30 milyon kumpara noong nakaharap niya si Ao Shuang. Dahil sa pagpatay sa mga hayop na ayaw sumuko sa kanyang panig, yumaman siya ng husto, hindi na siya naghihirap tuwing katatapos lang mag-level up. Ang kanyang teritoryo ngayon ay lumawak na rin. Ng husto, kahit ang grasslands at ang still world ay nasa kanyang bulsa na. Sa hinaharap, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa supply ng spirit flowers, spirit herbs, at mga bato, dahil nasakop na niya ang napakalawak na lugar. Ang still world ay magbibigay ng mga kinakailangang elemental auras, habang ang libu-libong spirit herbs at spirit flowers sa mga lambak at kapatagan ay mabilis ding mapapakinabangan. Sa kasalukuyan kong lakas at sa hukbong nasa aking kamay, sapat na ito para makipagdigma sa mga bansa sa mundo. Ito'y hindi pa kasama ang mga taong palihim na pumasok sa mga bansa, umaasa sa Misty Great Mountain habang nagtatrabaho doon. Tinitingnan ang kanyang kamay na mahaba at payat, 4 lang ang daliri ngunit kasing liksi ng kamay ng tao, na itanong ni Yuziyu sa sarili, sa kasalukuyan, may sapat na ba akong lakas para harapin ang kadiliman? Naalala niya ang mga malalabong salita ng system na ang kadiliman ay darating, at mawawala sa kanya ang lahat. Biglang iwinaksi ni Yuziyu ang lahat ng pag-iisip na handa na siya. Kinuyam niya ang kanyang kamao, itinatak sa isip, hindi pwedeng maging kampante hanggat hindi natatapos ang laban. Patuloy akong lalakas, kahit ako man o ang Misty Great Mountain, kailangang mas lumakas pa kami. Muli niyang binuksan ang kanyang information panel. Tiningnan niya ito ng paulit-ulit. Nahagip ng mata niya ang linya ng teksto, innate talent absolute evolution, maaaring baguhin ang bahagi ng anyo ng buhay batay sa sariling pag-unawa, upang makamit ang natatanging kakayahan. Bigla niyang naalala na ito rin ang pagkakataon na ginamit niya ang kakayahang ito para buksan ang Heavenly Eye, o naisip buksan ito noon. Tumingala siya sa mga dahon ng puno na sumasayaw sa hangin. Kinausap ni Yuziyu ang sarili, mula nang dumating dito ang Three-Eyed Clan, maraming impormasyon na ang nakuha ko mula sa kanyang Heavenly Eye. Gamit ang pagkakataong ito, ang pagbubukas ng Heavenly Eye ay tiyak na hindi magiging napakahirap. Ang tanong lang ay kung gaano katagal. Tungkol naman sa espesyal na kakayahang ito, ang Heavenly Eye, sinabi sa kanya ng system na lahat ng bagay ay may Heavenly Eye, ngunit iilan lang ang nakakapag-activate nito. Ngunit si Yuziyu, alam niyang mayroon siya, at determinado siyang subukan ang kanyang kakayahan. Bigla, ang mga mayayabong na dahon ng puno ay naligas lahat na parang buhok ng matanda, humuhugos pababa na parang sumusunod sa utos. Ang aura ni Yuziyu ay biglang nagbago ng malaki. Lahat ng nasa loob ng ilang dosenang metrong radius ay napansin ito. Nagulat si Niyumo at lumingon. Narinig niya mula sa gitna ng bangin ang malakas na tunog ng mga ugat ng puno na humahampas sa lupa, lumilikha ng pagyanig. Pagkatapos, ang lugar kung nasaan ang willow tree ay naglabas ng isang kakaibang berdeng liwanag, Ansang Zan Dthung. Tumama ito sa mata ng mga batang pasaway, posibleng si Baiho at iba pa, na naglalaro sa gubat, na nagpatakot sa kanila ng husto. Si Woli nga, tila hindi pa tapos ang kanyang update, pagbabago, ay tila walang pakialam, habang ang dalawa niyang kaibigan ay napanganga. Isang dambuhalang asul na kidlat mula sa kalangitan ang tumagos sa mga ulap at tumama sa kinaroroonan ng kanilang master.
Sa paligid, ang mga mutated beasts ay nakatayo lang at nanunood, hindi nangangahas lumapit. Dahil bukod sa nakakabinging ingay at nakasisilaw na liwanag, ang willow tree na tumatanggap ng kidlat ay umuungal din na parang nababaliw bawat ebolusyon ay nag-iiwan kay Yuziyu ng pakiramdam na parang nanganak siya ng kambal. Ang pagkakataong ito ay walang pinagkaiba. Ibinuka niya ang bibig at sumigaw ng kaawa-awa. Ang kanyang katawan ay nawala ng kontrol at yumuko, nagpakawala ng isang daloy ng Ling power mula sa tuktok ng kanyang ulo. Hindi ba yun ang Heavenly Eye, ang ikatlong mata na nabuksan na?